Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tignad na mumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang aking ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Ang ating pag-aasay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at
makatulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Tumayo na po ang lahat. Halina bukang liwayway, ikaw ang araw na tunay. Itaboy ang dilim ng gabi, sa kamatay ay iligtas kami. Magdiwang na Emmanuel ay darating muli sa atin. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nakatanggap ka na ba ng good news? Siguro may nagkwento sa iyo o meron sigurong nangyari sa buhay mo. Isang karanasan na magandang balita na dumating sa iyo. Siguro halimbawa, na-promote ka sa trabaho o yung pinagdadasal mo, sinagot ng Diyos, natanggap ka sa ina-applyan mo na matagal mo nang pinagdarasal.
mapupuno ka ng tuwa. Di ba? Pero alam mo yung tuwa na yon na naramdaman mo, hindi mo kayang sarilihin lamang eh. Ibabahagi mo yan eh. Kahit ipagsigawan mo pa sa lahat, ikwento mo sa lahat ng makasalubong mo yung magandang nangyaring yan. Because joy cannot be for yourself alone. Binabahagi, ikinikwento. Diba minsan, yung sa mga ganitong pangyayari sa buhay natin, tatawagan mo agad yung taong malapit sa iyo. At ikikwento mo sa kanya yung nangyari na yon. Because you cannot contain that joy that you experienced. Because you received something that is so good, too good to be true. Naalala ko ho, nung ako ho ay nagkasakit, nagka-COVID ho ako. 2001 pa naman ho yun. Huwag kayo mag-alala, no? Akala ko ho, katapusan ko na eh. At pagkatapos ng 2 linggo, tinest ho ako. Nag-negative na ho ako. Akala ko noon, iuwi ako naka-earn eh. Muntik na. At nung sinabi sa akin ng doktor na, oy, nag-test ka ng negative, aalis ka na dito sa COVID ward. Maligo ka na ha. Kasi kailangan mo mag-disinfect. Ang una kong ginawa, tinawagan ko ang nanay ko at sinabi, nag-negative ako. Ililipat na ako ng kwarto. Sa sobrang kagalakan, hindi mo pwedeng sayo lang eh. Hindi nga lang ho talaga nanay ko, pinagkwentuhan ko pa. Kinuwento ko pa sa mga kaibigan na malalapit sa akin, o yung pari na malapit sa akin, na kamusta ng kamusta sa akin. Sinabi ko, salamat sa panalangin, negative na ako. Pwede na ako makalabas ng COVID ward. At kinalaunan, makakauwi na ako. Hindi ba gano'n naman? If we receive good news, nagmamadali tayong ikwento ito at ibahagi sa iba. Kaya sa Ebanghelyo, magandang mapansin, pagkatapos magpakita ng Anghel Gabriel kay Maria, at sinabi ng Anghel Gabriel ang mangyayari kay Maria at pamplano ng Diyos sa kanya, anong ginawa ni Maria? Nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Nagmamadali because that joy that she experienced cannot be contained. Maganda sana, bilang mga Kristiyano din po, sana ang ibahagi natin, joyful news. Good news. Hindi ka bringers ng bad news. Minsan, di ba, may mga tao na pagkausap mo, parang lahat ng pangit sa mundo, sinalo niya. Lahat na lang ng kwento niya, puro pangit ang nakikita. Wala na siyang nakwentong maganda at mabuti. Iniisip ko, paano pag yung ganun tao, no? Ang paningin niya sa paligid niya, puro pangit. Paano pag nagsalamin siya? Anong nakikita niya? Minsan may mga ganun tao. Ang tawag natin sa ganun toxic, di ba? Kasi parang puro pangit na lang ang lumalabas sa bibig. Puro reklamo na lang ang naririnig. Wala nang maganda. Wala nang mabuti. At minsan, pag ganun ang kaharap mo, parang bigat sa pakiramdam din, ano? Parang ikaw din, nahahawa ka. Sana, bilang mga Kristiyano, ang dala natin, kagalakan sa kapwa natin. We become messengers and bringers of joy towards our fellow men.
At ito ang dala ni Maria kay Elizabeth, kagalakan ang dala. Kaya sa pagbisita ni Maria kay Elizabeth, sabi ni Elizabeth, pagkarinig ko ng bati mo, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Your presence gives joy to me. Sana tayo bilang Kristiyano, yung presensya natin, nagdadala ng kagalakan sa kapwa. Hindi yung makita ka lang, parang bit-bit mo na ang problema ng mundo. Laging nakasimangot, laging nakayuko, ngiti-ngiti din naman. Ikaw din, sige ka. Sana bilang Kristiyano, what we bring is that good news of joy. Kaya 'di ba, ang isang bumibisita, ang dala sa kanya ay kagalakan. Ang dala ng isang taong bumibisita, ngiti sa binibisita niya. Na yung taong binibisita niya ay hindi maramdaman na nag-iisa siya, hindi maramdaman na siya ay walang kalakbay, kundi maramdaman ng taong binisita niya na siya ay may kasama. Yung presensyang nagbibigay ng lakas ng loob, presensyang nagbibigay ng pag-asa sa kapwa niya. Pag yung tao dumadalaw sa isang tao at ang dala niya ay puro problema, negative energy at vibes ang dala, anong tawag natin doon? Buwisita. Sana yung bisita at pagbisita natin, lalo na malapit na no? Yung yung araw ng Pasko, kasama sa kaugalian nating mga Pilipino, ang bumibisita sa kapwa natin. Pero sana, yung pagbisita natin, ay hindi ka naroon para mamasko at manghingi. Sana yung pagpunta mo sa isang taong yon, bahaginan mo din ng kagalakan ni Jesus. Yung pamasko, rekado na lang yan eh. Dagdag na lang yan. Pero yung kagalakan na pwede mong ibigay sa bibisitahin mo, ay, naku, hindi matatawaran yan. Baka pwede, no? Pagbisita mo, ikaw ang magdala ng kagalakan. Ikaw ang magdala ng kapayapaan sa binibisita mo. Hindi yung ikaw yung nag-aasam kung anong makukuha mo. May kakilala ho ako pag Pasko. May listahan na ho yan. Sino ang bibisitahin niya? At yan ho yung tao na kwentado na rin niya magkano ang pamamaskuhan niya. Kasi alam niya, si ganito, 500 ang bibigay sa akin ito. Si ganito, 1,000 ang bibigay sa akin ito. Ay, dito, 20, hindi na ako pupunta dyan, X na yan. Kaya sana, pagpunta natin, pagbisita, nagbibigay kagalakan ang presensya natin. Dahil ang binabahagi natin ay ang kagalakan ng pagdating ni Jesus. Bringers of joy. Bringers of good news. At sana, tayo bilang Kristiyano, ito ang dala natin. Ang mabuting balita ni Kristo, ang kagalakan ni Kristo, ang pag-asa kay Kristo. Kaya, hindi ba, minsan pag may dumadalaw sa atin, yan yung dalaw at bisita na hindi mo malilimutan. Bakit? Dahil ang presensya niya ay nagdala ng kagalakan sa iyo. At yan din po sana ang yakapin natin bilang Kristiyano. Tulad ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, nagdala ng kagalakan
sana tayo din bilang Kristiyano magdala ng kagalakan sa kapwa natin. Ang dala natin ay ang mabuting balita na nagmamadali. Dahil that joy that we experience and share to those who we will visit cannot be contained in our hearts. The joy of the gospel cannot be contained in our hearts. It is meant to be shared to others. Kaya maganda, experience that joy of the gospel, share that joy of the gospel to others. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama upang matularan natin ang kanyang anak, siyang ating hari at daan, tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin ating itugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang iyong simbahan tungo sa katapatan, pagkamasunurin at kababaang loob, upang maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikiniig. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang mga lingkod bayan habang kanilang pinaglilingkuran ang aming pamayanan at ang bansa. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas mo ang aming puso, isip at kalooban, ang aming buong pagkatao, habang aming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang aming mga yumaong mahal sa buhay, tungo sa piling mong walang hanggan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Mapagmahal naming Diyos, halina't ihanda ang aming mga puso sa pagdating ng iyong anak, ang Emmanuel. Siyang aming hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana, ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu, na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, ginawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat tayo, lalong-lalo na sa mga nag-alay sa ating pagdiriwang ng Eucharistia ngayon. Lalong-lalo na ang HBN, MBBN. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, lalong-lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ay nakita ng simoy ng hangin, tayo na at nagsimbang gabi. Siyang na araw na ating tutupin, igising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tuusin. Pagkatapos nating manalangin, sa labas ng simbahay kakain, marinig na kape at kakanin, masarap